Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update nga po natin para dito sa minomonitor natin na si Bagyong Enteng. Si Bagyong Enteng ay namataan dito sa may northern portion ng eastern section ng Visayas, at ito nga po ay naglabas na rin ng signal number 1 ang bagong Pag-asa DOST. At dito nga po sa eastern portion ng Isabela ay storm wind signal number 1 po dyan. Diyan po ay kasama ang Palanan, Dinapige at eastern portion ng Aurora sa Dilasag, Kasiguran, dito po sa Dinalungan at eastern portion ng Camarines Norte. Signal number 1 din po dyan sa Mercedes, sa Basud at eastern portion ng Camarines Sur, Presentasyon, dito sa Karamoan, Calabanga, Naga City, Pili, Bombon, Magarao, Ocampo, Bao, dito po sa Nabua, sa Bula, Balatan, Bato, sa Minalabat at Kamaligan, Saglay, Iriga City, Tabuhi, Tigaon, San Jose, sa may Siroma, Tinambak, sa Lagonoy, dito po sa may Kanaman, Gainsa, San Fernando, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, and Ticao Island. Kasama rin po sa storm wind signal number 1 ang northern Samar, eastern Samar, Biliran at northeastern portion ng Leyte. Kasama rin po dyan sa storm wind signal number 1. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil ito po yung mag-uumpisa na o nag-uumpisa na magdulot ng pagulan sa mga nasabing lugar. At asahan nga po natin yung kanyang latest prediction, halos hindi po sila nagkakalayo ng bagong Pag-asa DOST at ng European Center. At tinataglay nga po nito yung lakas na abot sa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 55 km per hour. Mabagal nga po yung kilos ni Bagyong Enteng at tayo nga po ay maghanda dahil sa posibleng dala nitong mga pag-ulan at pagbaha at pagguho ng lupa. Dito po sa nilabas ng forecast track ng bagong Pag-asa DOST, kung mapapansin nga po natin, posible nga po dito sa eastern section ng Isabela mag-intensify na ito into tropical storm category. At pag andito na po yan sa parte ng Batanes ay mataas ang chance na nito na umabot na rin nga po noon ng severe tropical storm category. At ito nga po posible na lumabas ng Philippine Area of Responsibility by September 6. Dito po naman sa latest prediction ng European Center, halos hindi nga po nagkakalayo sila ng bagong Pag-asa DOST. Ito nga po ay didikit ng bahagya yung pinakasentro nito. Dito nga po sa parte ng Catanduanes at dito nga po sa may eastern section ng Aurora ay mag-i-intensify o mas lalakas pa nga itong si Bagyong Enteng. At pagdating nga po ng September 3, Tuesday po yan, ay nandito na nga po yan sa may parte ng Cagayan Valley. At ito po iba yung paghahanda po para sa ating mga kababayan dyan sa parte ng extreme northern Luzon dahil mas matagal nga po nating mararamdaman si Bagyong Enteng dyan dahil nga po babagal ang pagkilos nito pagdating niya dito sa parte ng extreme northern Luzon. Dito po hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario somewhere nga dito sa ating mga isla sa extreme northern Luzon or posibleng yung pinakasentro po niyan ay dadaan lamang sa mga coastal water ng mga isla natin sa extreme northern Luzon. Kaya maghanda rin po yung mga taga northern Luzon dahil nga po dito sa yung kanyang diametro ay aabutin po dyan ng Ilocos Region, Apari, Cagayan, Tuguegarao, at ilang bahagi ng western section ng Luzon.
at hahatakin po niya na habagat na magdudulot naman ng pagulan sa Metro Manila, ilang bahagi pa ng ating bansa. At maghanda rin po tayo dahil nga po itong posibleng dalawang pang bagyo na magiging kasunod nitong si Bagyong Enteng. Dito po sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo, at yung isa po nasa labas pa ng ating far line bilang isang bagyo. Yan naman pong dalawang yan ang ating imomonitor sa ating advanced weather forecast. Again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung anong pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.